Ay, magandang hapon po sa lahat, 'no? Ako po si Engineer Doktor Toto Bonyog Kausing. Ang ating pong pag-usapan sa ngayon ay yung sakuna na nangyayari ngayon doon sa Bicol. Na punong-puno na ng baha. Ang highway punong-puno. Ang halos rin wasakin mga bahay. So, ngayon, Bicol yun sa Albay, malalim. Ngayon, ang pinaka-problema ko, ang tanong, napakalaking tanong, nasaan ang flood control projects? Nasaan ang flood control projects? Yan po yung nakikita natin sa ngayon. Hayaan mo na natin yung mga hearing-hearing na yan. Ang problema natin sa ngayon, hindi natin mahagilap saan ang flood control projects. So, ikaw naman, BBM, tatanungin ko ngayon. Total, wala naman yung mga Duterte. Ikaw sa pagkapangyarihan ngayon, hanapin natin ngayon nasaan ang flood control projects. Nasaan? Ngayon, para masagot natin, ipakita ko muna sa inyo yung mga baha na nangyayari sa ating kapaligiran. Ay, dito tinatawagan ko ang partner ko sa Bunyog, kapwa ko na tumatakbo senador na si David D. Angelo. Ito ay makakalikasan, panahon mo na para lumangoy at sumikat. So, Pres Perez, maya pa aog to, agat tanapon, aog to. O sa kay yun pa si So anyway, ang sa atin sa ngayon ay ipapakita ko sa inyo ngayon yung tinatawag na nangyayari sa Bicol. Sa Metro Manila hindi masyado pang ulan sa ngayon, pero sa Bicol matindi po. Kawawa naman mga Bicolano. Maray na hapon sa mga Bicolano. Ay, kawawa mga Bicolano. Yan. So yan, tingnan niyo na maigi. Lalong lumakas. Mabilis ka sa kabila. 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 Lalong lumakas. Yan. Mabilis ka sa kabila. Lalong lumakas. At patuloy pa rin tayo sa isa pa. Mabilis ka sa kabila.
Ito na problema tayo, nawala tayo ng internet, siguro dahil sa bagyo. So anyway, nais ko dagdag itong nangyayari sa Bicol, ito sa Albay. Tingnan ninyo nangyayari sa Albay. Mag-i-risk ka sa kabila. Yan po, sa Albay yan sobra, highway yan, pero tingnan niyo, puno-puno ng tubig. Ganun po nangyayari sa Albay ngayon. Lalong lumakas. Sa Naga, meron din yan. Mag-i-risk ka sa kabila. Ano yung nangyari sa gobyerno ni Bongbong Marcos? Lalong lumakas. Ano nangyari doon sa sa gobyerno ni Bongbong Marcos? Mag-i-risk ka sa kabila. Okay. Dadagdag naman tayo ngayon ng ibang pangyayari. Nagsusurvey lamang tayo base sa kung anong lumalabas sa internet. So, ito naman yung shopping center, shopping mall. Yan ang nangyari. Sa naman ito sa Bicola, sa Naga rin. Ito isa sa Naga rin. Tingnan nyo. Simple lamang po ang mensahe dito. Ano na nangyari sa mga baha-baha sa atin dito? So, kaya po, ngayon, ang flood control project sa Bicol na mula noong July 2022 hanggang July 22, ikuha natin Ito, tingnan natin. Saan ba ito? Ito, tingnan natin. Sobra ng mga baha ngayon, mga kababayan natin. Ayan. Stepping up. Ito yung mga tambaluslos. Yan. So, saan kaya ang mga napunta yung mga project natin? So, ito siguro ang ilalabas natin dito. So, nakakalungkot talaga nangyari sa ating bansa. Basahin natin ito. Ito. Itong istorya ito, ang tanong ni Crisette Laurita Chu sa Twitter, why is there no ready disaster preparedness plan in place? At bakit nagaganito? Did they pre-position resources? Have they organized transportation for at least locals to evacuation centers? Bakit para ang daming napabayaan? So walang nangyayari. So sabi naman ni Eunice Sioxe po, actually hindi namin alam na malakas pala yung bagyo, medyo nakampante as in
Signal number 1 lang kami kahapon pero hanggang tuhod na ang baha. Ang lakas din ng ulan, yung sinabi ng mga Bicolano. So, I hope you're in safer place. Ito sa rescue boat. So, may rescue boat na kinakasa na ngayon. Saan ba ito? Nakikita na hindi preparado. Ang Bicolano, hindi preparado. Bakit naman kaya? Ano nangyari? During PRR this time, I never see him in press cons about typhoons. Yes, may mga binaha pa rin, may casualties, pero yung galaw ng taong gobyerno before, during and after bagyo, maayos. You can really feel the difference. Ito yung panahon. Ito si Saldi, Congressman Saldico. Ito yung buhaya sa Kongreso. Ako Bicol Party List, huwag nyo na ibuto yung Ako Bicol na yan. Ayan, mga Bicolano, tandaan nyo yan, ha? Huwag nyo ibuto ito. Maray na hapon sa inyo lahat. Naging kampante ang kinaukulan ng Bicol, di akalain mangyari ang ganitong disaster. So since 1986, walang presidenta naging prepared sa mga typhoons kahit si Duterte, yung 11. So ito naman, sabi niya, grabe daw tuwing baha sa Bicol, ganon. Asa na yung 5,500 na Bicol na proyekto sa proyekto sa baha. Ay, nako, ito mga congressman, tingnan nyo. Mga kupal. Sana kaya napunta itong mga ito. Yan, baha dyan, sa Naga yan. Ito ang tanong, ay Montero. Ay hiramin ko muna yung sinasabi mo, Mr. Montero. So, umiiyak ang apo ko. Bakit kaya? Diyan pa mga awayan pa nila sa gitna nila ni Sara at saka ni BBM. Sino pa kayo mag-asikaso sa Bicol? Kasi nakikipag-away ang presidente sa vice president. Hindi naman presidente si Lenny. Yan Yan lang ang gusto ko malaman. Flood control project sa Bicol. Completed from July 2022 to May 2024. 2024, 14 million 578,209. Liit naman. 2023, 9 billion. 2023, panahon ni Marcos yan, 9 billion 659,191. 659 million 191,996.22. Noong 2022, 14 billion. Nasaan napunta ang perang ito? BBM, saan napunta ang mga perang ito? Huwag mo sabihin na si Sara Duterte may kasalanan yan. Ay, nako. Puro kay turo-turo. So, ano na gagawin natin? Ito, baha rin ito. Saan itong baha ito? Sa Labo, Camarines Norte. Tingnan mo. Grabe. Sobra-sobra. Nasaan na ngayon ang mga project control flood control project sa Bicol? Nawala na. Kawawa mga Bicolano. Ito, saan ito? Sa Legazpi, Albayo. Yung mga tao tumatawid sa kalsada pero dumadaan sa matindi talaga. Kawawa mga Bicolano.
Pray for Albay. Yan ang nangyari ngayon. Sa mga may nakakilala na nasa Bicol na mayroon bangka, please paki-help sila, kailangan. O yan ang Albay sa ngayon. So yan ang Albay sa ngayon, ha? O, Albay. Albay helicopter, ha? Albay house, Albay mansion. Yun lang nangyari sa inyo. O, asa na ngayon? Akala ko nandun kayo, pumunta kayo kay Lenny Robredo. O ngayon, nasaan na kayo? Ito, matindi ang baha. Lubog talaga Naga City. Oh. Ayan. Yan. Baha. Saldi ko, nasaan ka na saldi ko? Buang ka talaga. Oh, yan lang, hanggang dyan lang muna ako. Asan yung mga proyekto-proyekto ninyo? Ay, nako. So, pag-usapan natin ang baha. Oh, yan. Ayoko na magsalita. Wala tayong makikita, mahita dito. So, si Los Cruz, pasensya na. Siyempre, tuturuan sila ngayon. Bobby Cortez, Bangag. Tambangag, Tambabangag, Tambaluslos, Tambalustay, sino pa? Tambabua, kala lahat ng tamba. Tambababoy. Oh. Bernard Shaw, but how to stop manipulated results of elections when machines determine the outcome of Philippine elections? Ilang, antay natin, magpag-aralanin ng gusto yan. Hindi naman pinapakinggan yung reklamo ng Tintrayo, Arturo Soliva, Goypin Doc, Engineer Toto, our senators, for my family, thank you po. Bernard Shaw, but how to stop manipulated results of Roslyn, strong sa Bicol, sobrang strong. Ang problema, bakit mukhang may kapalpakan nata ang ating Pag-asa? Bakit sinasabi, signal number 1 ng sa Bicol? Yan pala, signal number 1, baliktad. Pinakauna. Roslyn, sa Arangcon, Bibon, nabulsa na, wag na nyo daw hanapin, keep safe na lang Elizalde ko, binulsa na nyo ni Romualdez ang pekan, ang flood control project. Emilio Susan Romero, good day, engineer. Janet Susan Romero de Jesus, Bungacious, Agorsit Pinop, si Hiramel Puentes, Pres Perez, grabe. Helen Baguio, Rodi Santos, Pres Perez. Yan, napala mo, isa pang nakita ko number 1 na corrupt dyan sa Kongreso. Alam mo sino? Si Aurelio Dong Gonzales. Si Aurelio Dong. Akala mo si Buano, hindi, Kapampangan yun. Inuubos mo na yun. Tapos isang araw, nanalo ka sa Supreme Court, doon sa project sa nanalo, inawardan yung construction firm. Tapos naging congressman ka, kunwari, umalis ka na sa korporasyon mo, pero ang problema mo, ikaw, pamilya mo pa rin may-ari. Yan ang number 1 mo na problema dyan, na number 1 conflict of interest mo, Mr. Congressman Aurelio Dong Gonzales. Ay, di ka rin naiba sa mga magnanakaw. Ang galing-galing mo magtanong-tanong doon sa Quadcom, pero magnanakaw ka pa rin. Ay, nako. Paano ito? Jinky Luistro, bakit di mo sinisitayan si Aurelio Dong Gonzales, SDS, Senior Deputy Speaker, Ay, nako. I will call you after my vlog, Sir Rose Cruz. Ang tawag nito, naimbang malim na lang sa inyo. Maray na hapon sa mga Bicolano, dalo na sa Albay. Sige lang, ipagpatawad nyo na lang at idapagdasal nyo na lang na matalo na sa eleksyon lahat ng mga sila. Lahat ng mga swapang dapat matabla na sila. And let God's intervention come in our way para ang Diyos na ang bahala sa kanila. Ang hindi lang bahala at magtatanggal sa kanila sa poder. Ganun ang hinihingi ko sa Panginoong Diyos. Ay nako.
So hanggang dito na lang muna tayo, no? Tulungan niyo ako at please lang, si Saldico ay pagdasal natin na malulunod sana ngayon. Malulunod ka sana ngayon, Saldico. So ano ngayon? Sino ngayon mas magaling sa inyong dalawa? Kayo lang naman mag-away-away dyan. Nawala ng grupong kakamping. Wala na kami. O, dahil kayo nag-away-away. Kayo nag-away-away sa mga pera dyan. Ay, nako. Sige lang. Okay. Mag-shoutout na lang tayo. Magandang hapon. Bibim! Saldico! Romualdez! Asa na flood control projects nyo?